Summer Cobra na? Playa, nangagisin nyo ya ba? Churan malis lang. So ayan mga idol si Sir 7A. Temperatura para ma-lessen. So kawawa din mga idol. So save yung mga ganito na mga so yan. Butain yan mga idol. Herping tayo. Ayan. So Davao life is here mga idol. Dito sa buka, banda. Yan mga idol, may hatchling na naman tayo na na-rescue mga idol. Yan. So, maliit pa to. So kasi ngayong mga June kasi sir, pag patulong na ng rainy season, hatching season na ng ano, kasi yung so yan mga idol, isa naman tayo na-rescue na ano, sa summer cobra na hatchling mga idol. Yung maliit pa to mga idol. So nasa mga ano pa to sir? Mga 1 month pa to. Maliit pa to siya. Hindi niya kalaki, 1 month pa yan? Hindi mo kakita balat ya. Maganda yung kulay niya. Anits pa. Oh, ganito yung local natin ma'am na ano, Mga bitin. Cobra. cobra na summer cobra. Ganito lang yung kulay ng cobra natin. Baga Philippine Cobra na siya? Poisonous yan. Hindi, summer cobra. Summer Cobra na? Iba yung Philippine cobra, sa Luzon man yun siya. Katong sunod sa balaya, nangagisin nyo ya ba? Tsuran mo sir, para may remembrance. Sino nakahuli nito sir? Yan. Yung talagang nakahuli, nakahawak. Sila may tatlo. Kami. Walis lang gamit Walis lang. So ayan mga idol si Sir J. Ayan si Sir J. So nag-vlog kasi ma'am sa rescue namin. So libre lang yung rescue natin mga idol. So andito tayo sa ano, Bangkas Purok 7 7A. So ayan si Sir J. Pasalamat kay Sir J kasi tinawag niya tayo. Hindi niya tayo ano. Budapin lang mga bata. Budapin mga bata mga idol pala lang natin. Sana nan alis din. So, summer cobra, ang pagkain nito, ganito kaliit, ano pa, mga butiki, maliliit na mga daga, ganun lang. Kung muda ko na makaon na bata. Dili. So, pag mudako na siya, 4 feet lang, maliit lang to sila. 4 feet lang yung pinakamalaki nila. Yung pagkain nila, mga daga lang talaga. So Summer Cobra pala yan? Summer. Summer. Summer Leyte Cobra. Leyte. Sa Leyte kasi una to na-discover. Kaya yan sila idol dito. Ano yan, between company and the client? Galing ako Manila. Agreement na. Oo, kaya nga sir. So yan mga idol, pasalamat tayo kay nala Sir G. Pangayo mo sir? Sam. Sir Sam, ayan si Sir Sam. Si Sir Sam yung nag-recommend sa ato mga idol kasi may experience na siya sa wildlife. So, salamat tayo kay nala Sir J. Yan. Tsaka ano. So, release lang natin itong mga idol. Doon na lapit sa amin, sa may ilog sa amin. So, maliit pa to. Hindi pa to ganun ka-delikado siya. Pero, kailangan lang to siya ng natural habitat niya. Ano kasi, ano, yung dito, marami ng mga bahay. Makita nyo dito mga idol. Ayan mga idol. Dito yung bahay nila sir. Tapos may mga bata pa mga idol. Ayan. Anak mo sir, no? Anak. Pamangkin. Pamangkin. Ayan. Pamangkin ni Sir J. So, ayan mga idol. Dito yung ano. So, dito yung mga idol natin dito. Ayan, idol. Shoutout mga idol. Ayan si sir. Pangalan mo nga sir? James. Ayan si Sir James. So, mga idol natin. Mga magkapatid kayo. So, pamilya lang sila dito sir, mga idol. Compound to sir, no? Compound to dito. Yan mga idol, kakarating lang natin sa bahay mga idol tapos umulan. So yan, ito yung epekto ng ano natin mga idol, rainy season na natin kasi simulan na ng rainy season. June hanggang Agosto yung usually na rainy season natin mga idol kasi habagat. Yan, makikita nyo mga idol. So always talaga mga idol kapag umuulan mga idol, masaya yung lahat. Hindi lang tao, pati yung mga reptiles natin mga idol, lalo yung mga hayop mga idol, yung mga mammals natin mga idol kasi mga warm-blooded animals yan sila mga idol. So kailangan nila ng ulan, kailangan nila ng malamig na temperatura para ma-lessen yung kanilang body temperature mga idol kasi kapag sobrang init mga idol yan, delikado din yun sa buhay ilang.
Ayan mga idol, magandang gabi sa inyo. Kakarating ko lang mga idol galing sa doon sa rescue natin kanina doon sa ano sa Summer Cobra yung baby doon sa ano sa Barangay Bangkas Heights. So ayan. Ngayon lang ano mga idol, ngayon lang tumila yung ulan mga idol. So perfect yung pag release natin ngayon kasi malakas yung ano, may tubig na sa ilog. So mga ilang araw na din ano mga idol since nung pumasok yung habagat, yung rainy season natin mga idol. Bumabalik na yung supply ng tubig natin sa mga ilog. Yan, yung daloy ng tubig sa ilog ano na medyo stable na mga idol, hindi na natutuyuan. So ayan mga idol, ito yung ano natin mga idol, yung na-rescue natin, tinan over sa atin ng mga kaibigan natin para sila yung nag-rescue kasi tapos gusto nila tayo na namang relocate. So mas ano to mga idol dito, mas mainam to siya nga dito tayo sa ano sa amin kasi kaunti lang yung mga tao dito, kaunti lang yung mga bahay, tsaka may ilog tayo na may masukal pa, so hindi pa pinupuntahan ng mga tao. So suitable to siya sa wildlife, yung habitat, natural habitat, considered as natural habitat pa rin yung pupuntahan natin mga idol. So ngayon magre-release tayo kasi medyo malamig na yung panahon, tapos na yung ulan, nakita nyo kanina. So sobrang lakas ng ulan kanina pag uwi namin sa bahay. Uwi namin na sobrang lakas ng ulan. So may mga localized kasi tayo na thunderstorm ngayon dito sa Mindanao mga idol. So pasalamat tayo sa ano, sa Diyos, sa nagbigay ng biyaya sa atin ng malamig na panahon at klima at yung supply ng tubig. So Davao Life is here. So yan mga idol, so samahan nyo ako mga idol, magre-release tayo nito mga idol doon sa ano. So kasama yung Summer Cobra na rescue natin kanina doon sa Bangkas Heights, magre-release tayo doon sa Sapa. So ito mga idol is water monitor lizard or scientific name Varanus kumini. So endemic sa ano to idol, ganito na klase na bayawak, endemic and local sa atin dito sa Mindanao. So ganitong klase yung ano mga idol, yung ating water monitor lizard. So, ayan mga idol, so bayawak sa Bisaya mga idol, halo. Ayan, halo. Parang hello. Ayan yung anak ko mga idol niya. Sama sa akin, tambay kami dito sa labas mga idol. Ayan. So ganda ng ano mga idol, panahon ngayon mga idol. Napaka ano mga idol, napaka aliwalas ngayon mga idol, nakapalamig. So ayan mga idol, ito yung purpose natin mga idol, nag-rescue tayo mga idol kasi hatching season na din ngayon mga idol. Kailangan tayo ng ano, lalo na ngayon yung mga musmus na mga buhay ilang natin. So kailangan nila tayo kasi kapag hindi tayo umaksyon mga idol, tumulong sa kanila, so ma-end up nila na mapapatay lang sila. So kawawa din mga idol. So musmus pa, mga baby pa to mga idol, wala pa silang alam sa buhay mga idol. So hindi pa sila ganun ka ano mga idol, defensive yung mga ganito na mga sizes. Kasi itong water monitor lizard na ito mga idol is ano to, nasa mga 2 months pa siguro to, or 1 buwan pa to. Bagong pisa pa lang talaga to mga idol, na bago pa lang to na ano, natututo sa buhay. So yan mga idol, yung about sa water monitor lizard natin mga idol. Itong water monitor lizard natin mga idol is ano to siya mga idol, diurnal predator, or sa umaga lamang aktibo mga idol. So kanina pagkuha ko sa lalagyan niya mga idol, natutulog na siya mga idol kasi anong oras na. Ayan, so dinisturbo ko lang siya. Ayaw mag-focus mga idol. Ayan, focus ko sa katawan niya.
Yan, may tuko pa kami dito mga idol. Dami kaming tuko dito mga idol. Yan. Yan sa mga puno na yan. Yan, saan yun? Yan siguro sa bubong namin. Yan. Tokay gecko yan mga idol. So tuko. So isa din siyang ano, reptile yung tuko mga idol. Yan, lizard. So ano to sila, family to sila ng water monitor lizard mga idol. So yan mga idol, kailangan natin to siyang pakawalan kaagad kasi baka hindi masanay ito mga idol, hindi na maka-adapt sa wild instincts niya, hindi na maka-adapt sa natural habitat niya mga idol. So kailangan natin siyang i-release kaagad. Hindi pwedeng ano mga idol, hindi pwede natin tong kulungin. So sa mga idol natin dyan mga idol, na huwag kayong idol, huwag kayong mag-alaga ng mga ganito mga idol kasi kawawa sila. So anong kasing purpose ng alagaan nyo ito mga idol? Para display nyo or baka kainin nyo. So huwag na yung mga ganyan mga idol kasi bawal yan mga idol. May wildlife conservation tayo mga idol na RA 9147. So kung kakain kayo ng mga ganito mga idol, siguradong yung mga sakit magsisilabasan yan habang kayo ay tumatanda. Kasi ang alam nyo mga pagkain nito sa wild mga idol, yung mga patay na hayop mga idol, yung mga karkas, yung mga nabubulok na ng mga hayop sa sa gubat o kaya minsan daga. Kasi kaya sa panahon ngayon mga idol, kailangan nila mag-adapt mga idol. Adapt sila sa current natin na kondisyon. So wala nang masyadong daga sa bundok. Yan. So kaya lumalapit sila sa bahay. So yung mga daga sa kabahayan mga idol, napakadumi kasi sa kanal yan, anong kaya nakain nila. So pag kinain ng bayawak yung mga idol, tapos kinain nyo yung bayawak, siguradong makukuha nyo din yung sakit mga idol, yung mga bakterya, yung mga virus na yan mga idol. Sigurado ako dyan mga idol. Kaya wag na natin kumain mga idol, bumili na lang kayo dun sa tindahan nyo, mura lang naman yung mga karne ng manok. Talagang pagtsatsagaan nyo talaga itong ganito na buhay ilang. So alam na bawal na yan mga idol, no? Huwag nyo na pagtsagaan. May mabibili naman tayo na kasi alam nyo mga idol bakit bawal yung ganito mga idol, kasi nawawala yung balance mga idol ng population nila. So kapag yung tao mga idol sinusobrahan yung pag hunting or pag illegal detention nito, pagkulong, keeping, yan, talagang masisira yung kalikasan mga idol kasi wala nang hindi na stable yung populasyon nila. So tayo lang din tao na sumisira sa ating kalikasan mga idol. So bawal yung mga ganyan mga idol ha. So sana maintindihan yung mga idol yung purpose nila. So yung bayawak mga idol is biological pest controller natin yun sila. Ito yung pinaka-efficient mga idol. So yung mga idol, nakita nyo yung kuko niya mga idol. Yan, napakatalinis niyan mga idol. Kapag lalaki na ito mga idol, sobrang laki nito mga adult nito mga idol. Pag kayo ay nakalmot, siguradong punit ang inyong skin or yung balat. So ito yung mga idol, ito yung defense niya. So ito yung line of defense niya, yung close niya mga idol, kasi ginagamit din nila pang burrow, pang butas, gawa ng butas sa lupa, kasi sila yung mga burrowing animals to mga idol. So yun yung sinasabi ko na hindi ahas ang gumagawa ng mga idol ng butas sa mga sa mga malapit sa ilog, sa bahay, hindi ahas. So ganito, isa to sila sa mga napakagaling na gumawa ng butas mga idol. Napakalalim nito lang mga idol, kung alam nyo lang, gumawa sila ng butas, napakalalim. So isa to sila sa mga very efficient na mga reptiles natin mga idol. Mabilis sila magpadami, tsaka magaling sila magtago. So hindi sila basta-basta na natsitsimpuhan ng tao.
So ayan mga idol, bali magre-release na tayo ngayon. Bali punta tayo ng ilog dito sa amin banda. Hindi na kasama yung anak ko kasi gabi na. So, madilim yung daan. So ako lang mag-isa. Bye-bye. Bye-bye. So yun mga idol, dito na tayo sa ilog mga idol. Kung saan yung releasing spot natin. So, dalawa yan mga idol. So release tayo ng isang summer cobra na baby na juvenile, tsaka isang yung baby na juvenile din na water monitor lizard. So ayan mga idol. Ayan mga idol, makikita nyo dito mga idol, napakaganda dito sa amin mga idol. Maririnig nyo yung mga idol, mga huni ng mga insekto. So ganito yung sa wildlife mga idol. Kasi mga native trees to na andito sa atin mga idol. Ayan. So, makikita nyo yung mga halaman dito mga idol, mga local tsaka endemic talaga to dito sa area na to mga idol. So hiyang na hiyang tayo dito mga idol. Kaya pasalamat tayo kasi meron pa tayong ganito na mga maliliit na small to medium forestry dito sa amin mga idol. Iulawan natin mga idol. Ayan. Malaki pa yung mga dito mga idol. May kawayan pa dyan mga idol. Yan, kawayan. Ayan, covered by ako dito mga idol. Covered by mga puno tayo dito mga idol. So ayan, may ilog na tayo. Kasi rainy season na mga idol. Ayan, ganda ng ilog na rin. Napaka linaw mga idol. Ayan. Ayan. Sa mga mahilig mga dito mga idol, mga kuha ng palaka. Ayan, napaka nila mga idol, maswerte kapag umuulan na, rainy season. So ayan mga idol, magre-release na tayo mga idol. Unahin natin to summer cobra natin mga idol. Saglit na mga idol. Kaya mga idol, unahin natin itong summer cobra mga idol. Itong baby summer cobra natin mga idol. Ayan, gusto niya umalis mga idol. Kita niyo mga idol, bilis niya mga idol. Ayan. Kita niyo mga idol yung behavior ng mga ahas mga idol. Kapag nasa natural habitat na sila mga idol, hindi sila nagwawala mga idol, hindi sila defensive mga idol. Hinawakan ko siya sa buntot mga idol. Pero paglabas sa katsa mga idol, gusto niya umalis ka agad. So yan, paalam ko sa kanya mga idol. Yan, so, kita niyo yung behavior ng mga idol. Sundan natin sa mga idol kung paano siya paano siya maghanap ng butas. Ganyan yung ahas mga idol. Inuuna nila yung nila, yung pagtusok. Wala na siya, yung buntot na lang. Wala na. Diyan siya sa likod mga idol. Buntot na lang mga idol. Dito sa kanya. Diyan na siya sa likod. So bye bye. Paalam sa'yo baby summer cobra. Sana all baby. Sana all tinatawag na baby. Ayan mga idol, ito next mga idol, itong juvenile na bayawak natin mga idol. So gusto to ng bayawak dito mga idol kasi yan dito siya. Kunin ko lang siya mga idol kasi tatakbo to mga idol. Bilis itong tumakbo. Kaya mahirapan tayo kapag binuhos lang natin siya. Kaya dito tayo. Katalinis ng mga talim ng kuko niya mga idol. Yan. Excited na siya mga idol.
So, hindi natin to makuha ng picture dito mga idol kasi tatakbo na to mga idol. Alis na yan siya. Binitawan ko na mga idol. Hindi ko siya makuna ng picture mga idol kasi napakahirap. Nagagalaw kasi siya kaagad. Ayaw niya ano. Naghahanap naman siya ng ano niya mga idol. Saan mo gusto. Saan mo gusto. So antayin natin siya mga idol na ano. Tingnan natin yung behavior niya. Yan mga idol, nilalabas niya yung dila niya mga idol kasi tinitingnan niya yung terrain mga idol kung saan saan siya pwede makapagtago ng ano. Hindi siya mapapahamak mga idol. Yan, picturean ko ito mga idol. Hindi ko na talaga mapicturean mga idol. Kasi tumatakbo na siya. Magapang na siya kaagad. Hindi ko na mapicturean mga idol. Naghahanap niya siya ng butas mga idol. Tatago na siya. Sana siya sa ilalim ng dahon mga idol. So yan, gusto niya bumasa sa ano, sa vegetation. Ilalim siya mga idol. So yan, paalam tayo sa kanila mga idol. So thank you. Yan sila. So wala na din yung summer cobra mga idol. Di ko na makita mga idol. So gusto ko magpasalamat mga idol sa inyo dahil sa solid nyo na suporta mga idol, kasi sa mga ganito natin na mga advocacy, nagre-release tayo sa wild, nagre-release tayo ng mga buhay ilang sa kanilang natural habitat. So masaya ako mga idol, lalo na kapag nagkaka-release tayo mga idol sa natural habitat mga idol, kasi yun yung ano mga idol, yun yung gusto ko talaga na part sa rescue natin mga idol. Aside sa nakakatulong tayo sa inyo, sa mga idol natin dyan, mga taga Davao, makatulong tayo sa kalikasan, tsaka ito yung pinaka-favorite ko talaga, yung nagre-release na tayo sa wild, kasi na-experience natin yung natural behavior nila mga idol kapag nire-release natin sila, kung gaano sila kaamo mga idol. Kung makikita nyo mga idol kung gaano sila ka bait, makikita nyo kung nilalabas natin sila sa mga cloth bag mga idol, talagang gusto na nilang gumapang palayo. Tsaka pipiliin talaga nila na magtago. So ayan mga idol, kahit makakita tayo ng mga ahas dito mga idol, dito sa natural habitat, hindi tayo nila agad susunggaban yan mga idol, kasi yung first line of defense nila mga idol kapag may tao na nararamdaman nila yung tao mga idol, talagang magtatago lang yan sila. Hindi yan sila talaga na mag-aabang tsaka kakagatin kayo mga idol. Hindi yan totoo mga idol. Chismis lang yan, marites lang yan mga idol. So sa mga nagsasabi na aggressive daw ang mga ahas, mag-aral kayo mga idol. Manood kayo ng mga vlog namin mga idol para may matutunan kayo. So shoutout sa mga nagpaparescue. Maraming salamat kasi pinipili nyo po yung magpa-rescue. Shoutout din sa mga tumutulong sa atin na rescue, gaya ng kanina sa Bayawak, kanila Idol Gerson tsaka Idol Wilmar. Shoutout sa inyo kasi pinili nyo kami na kami yung magre-release nito sa wild. So ayan, ito na yung resibo mga idol. Ito na yung resibo ng ating mga rescue natin. So ito na mga idol, sana na-appreciate nyo at saka sana magtulungan tayo sa pagprotekta ng ating wildlife dito sa Davao. Saka sa darating na mga taon, mga panahon, sa buong Pilipinas na tayo mga idol. Ayan. Shoutout, salamat sa lahat ng mga supporters, sa mga viewers na nag-share, nag-subscribe sa YouTube channel natin. Yun mga idol. So subscribe kayo sa YouTube channel mga idol, kasi yun yung main natin na makakuha tayo ng pera, nakaka-monetize tayo. So salamat. Sunod na rescue, sana mabalik na yung magandang klima na malamig tsaka di gano'ng kainit, dahil para may tubig tayo parati sa ilog. Ayan,
Kasi kapag walang ano mga idol, pag walang tubig sa ilog, lahat ng mga creation ng Diyos, ginawa ng Diyos, mga buhay ilang, talagang dependent sa tubig. So nahirapan silang mag-survive kapag walang tubig sa ilog. So yan mga idol, isa sa mga tulong natin is ganito, magre-relocate tayo mga idol kung saan may mga tubig na pwede sa kanila. Kasi usually malapit sa tubig yung mga reptiles saka yung mga ahas. Salamat. Magandang gabi sa inyo mga idol. Yan mga idol, habang paakyat na ako dito sa amin mga sa ilog mga idol. May mga ano dito mga idol, mga piyo, mga crabs, mud crab mga idol. Yan. Ito yung hinahunting ni ano, ni Cubs Farm. Cubs Farm, maraming piyo dito mga Cubs Farm. Ayan. Ayan. So nakakain to mga idol, edible to mga idol. Hindi yan nakakalason mga idol. So yan, naglalabasan na sila mga idol. Yan, dalawa. So kapag si Cubs Farm itong mga idol, hinuhuli ito niya mga idol. Yan. Ganda. So kita niyo mga idol dito sa amin mga idol. Kapag aalagaan mo lang yung kalikasan mga idol, talagang bibigyan ka ng biyaya yan. Pagkain yan mga idol, masarap yung ano yan mga idol. Gutain yan mga idol. Yan. So yan. Yan pa mga idol, oh. May nadaanan ako dito mga idol. Lalaki ng mga tuko dito sa amin mga idol. Yan mga idol. Yan, tokay gecko. Laki mga idol. So may mas malaki pa niyan mga idol. Maliit pa nga yan. So ano dito sa amin mga idol, grabe yan mga idol. Laki, ganda. Ang tokay gecko namin dito mga idol. So yan, release with ano tayo mga idol, release with herping tayo. Ayan, tokay gecko. So ayan, maganda. So maganda to siyang pest controller din mga idol, pero minsan nagiging peste na to sila kasi dumadami. Wala na kasing ano mga idol, masyadong paradise flying tree snake dito mga idol. Kaya sila kasi yung ano nagre-regulate ng tuko. Tapos sa sobrang dami na nila, lumalaki sila ng laki sila ng above normal size nila mga idol. Yan. So ano natin yan mga idol. Yan, dito tayo mga idol. Yan, akyat na siya mga idol. Takutin natin siya para kung ano ba yung galaw niya mga idol. Yan. Laki niya mga idol. Yan. Akyat ka na. Tago na siya. So ayan mga idol. So ayan mga idol, maraming salamat. Andito na ako sa lote namin mga idol. So ayan mga idol, makita nyo mga idol, namumunga na yung mga lansones namin dito mga idol. Lansones, rambutan, mangustin, at saka mga durian. Hopefully June or July, most probably August meron pa rin yan. So maaga ngayon mga idol, July, baka marami ng mga ano. So yan, minsan umabot ng September. So yan mga idol, paalam, salamat. So bisita kayo ng Davao mga idol, yung mga idol natin na hindi pa nakapunta ng Davao, bisita kayo mga idol, kasi maraming mga prutas dito mga idol. So Davao life is here mga idol, tsaka safest city in the world. Totoo yan mga idol, huwag kayong maniwala sa mga chismis na naninira lang.